Hi, this is Nehemiah Sehuay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Praise from Home program. Tayo po ay nasa serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ngayon po ay nandito na po tayo sa chapter 21. At ang video ito ay bibigyan po natin ng title, Get Rid of Him. At sana po ay sama-sama nating panoorin. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataon ito, itutuloy po natin ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At narito na po tayo sa chapter 21. Pero bago tayo pumunta sa chapter 21, ay muli natin sariwain yung nakaraan nating video na kung saan ay nakarating na po siya, no, si Apostol Pablo at kanyang mga kasamahan doon po sa Miletos. At mula sa Miletos ay pinasundo niya yung mga elders ng Ephesus, yung mga matatanda sa Ephesus, upang sila ay mitingin at bigyan ng babala. Ito po yung video, no, sa inyong harapan, sa harapan ng inyong monitor. Ito po yung nakaraan nating video at binigyan natin to ng titulo na Be on your guard, savage wolves are coming. So sa kanyang meeting po, no, dito po sa video na atin napanood, no, sinabihan niya yung kanyang pinasundo ng mga matatanda sa Ephesus at sinabihan niya na ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit niya sinabi yon? Sabi niya doon sa verse 29, sabi, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, yun yung savage wolves, na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. At yun yung napanood natin nung nakaraang video. No? At ngayon, tutuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral at nandito na po tayo sa chapter 21 sa pagpapatuloy ni Apostol Pablo ng kanyang third missionary journey. So, tuloy natin yung pagbasa. Ang sabi po doon sa chapter 21 verse 1. Ito po yung pagpapasimula ng ating pag-aaral sa araw na ito. After we had turned ourselves away from them, humiwalay sila sa kanila, we put out to sea and sailed straight to Kos. The next day, we went to Rhodes, and from there to Patara. So ito po yung mapa, makikita po natin yung pointers natin at meron tayong bilog, no, na kulay pula, at sa loob no naka-encircle yung tatlong lugar na binanggit doon sa ating nabasa, no, yung Kos, yung Rhodes, at yung Patara. Doon nakarating po diyan sila Apostol Pablo. At sa verse 2 hanggang 3, ganito po ating mabasa, we found a ship crossing over to Phoenicia, went on board and set sail. After sighting Cyprus, island of Cyprus, and passing to the south of it, we sailed on to Syria. We landed at Tyre, where our ship was to unload its cargo. So muli natin tignan yung mapa. No, nakarating sila sa Phoenicia at tinuturo ng pointers, no, at nung kulay dilaw na marker yung Tyre na kung saan ay nakarating sila. Okay, sa Acts chapter 21 verse 4,
ganito ang ating mababasa. Nung makarating sila sa Tyre, ay naghanap sila, no? Hinanap nila yung mga alagad. Now, ang sabi doon sa verse 4, we sought out the disciples there and stay with them 7 days. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. So dito sa binasa nating talata, makikita natin naghanap sila ng mga alagad. Ayon kay Lucas, kinukwento niya, pagdating nila sa Tyre, ay naghanap sila ng alagad. So tatandaan natin doon sa Acts chapter 11:26, no? Pinasimulan ng tawagin ang mga alagad na Kristiyano. Pero papansin po natin dito sa pagpapatuloy niya kwento ni Luke, patuloy pa rin niyang ginagamit yung salitang alagad. Patuloy pa rin niyang ginagamit yung salitang disciples na tumutukoy sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Kung sinimulan ng tawagin silang Kristiyano, bakit dapat patuloy na yung tinatawag silang Kristiyano? Pero makikita natin sa kwento ni Lucas, ginagamit niya pa rin yung terminong alagad, o sa English ay disciples. Sa Greek ay matetes. At dito makikita natin, sabi, we sought out the disciples there and stay with them 7 days. Natira sila doon ng 7 araw. Through the Spirit, they urged Paul not to go on to Jerusalem. So sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinasabihan nila si Apostol Pablo na wag nang sumigi, wag nang tumuloy doon sa sa Jerusalem. So Acts chapter 21 verse 5, ganito po ating mga basa. When it was time to leave, we left and continued on our way. All of them, including the wives and the children, accompanied us out of the city, and there on the beach we knelt to pray. So, relate tayo dito, no? Kapag merong umaalis, buong barangay ay kasama doon sa airport, no? Doon sa seaport, no? Ganito rin po, no? Nung paalis na sila, ay sinamahan sila ng asawa at ng mga anak, at sila ay pagdating nila doon sa beach, sila ay nanalangin. Okay, verse 6, ganito ating mabasa. Acts chapter 21 verse 6 to 7, ganito po ating mabasa. After saying goodbye to each other, we went abroad the ship, and they returned home. No, yung mga sumama doon sa paghatid, no, ay sila ay umuwi na sa kanilang mga tahanan. Muli natin basahin. After saying goodbye to each other, we went aboard the ship, and they returned home. We continue our voyage from Tyre and landed at Ptolemy, no? Ptolemais, ang sabi dito, where we greeted the brothers and sisters and stay with them for a few days. No? So, from Tyre, nakarating sila sa Ptolemy. Okay? Yan po yung makikita natin dito sa ating mapa. So, verse 8, ganito ang ating mabasa. Leaving the next day, okay, we reached Caesarea, na, and stay at the house of Philip the Evangelist, one of the 7. He had 4 unmarried daughters who prophesied. So, sabi niya, umalis kami ng kinabukasan at nakarating kami sa Caesarea, at kami ay nanatili doon sa bahay ni Philip na evangelist, at sabi niya, one of the 7. Isa sa mga 7. Ano yung tinutukoy na isa sa mga 7? Kung natatandaan nyo sa chapter 6, no, ay pumili sila ng 7 kalalakihan upang pangalagaan yung mga babaeng balo ng mga hintil. Isa po si Philip doon, na nabanggit na kasama doon sa 7. At dito ay binabanggit itong si Philip nito na isang ebanghelista. Matapos niyang gampanan yung pagiging diakono ay nagtuloy siya sa kanyang function na bilang ebanghelista, evangelist. At sinasabi nga ni Lucas, itong si Philip ay may 4 na anak na dalaga
na nanghuhula. So ito ay mga apat na dalagang propetisa, no? Lady prophets. So pansinin po natin, madalas natin naririnig ang mga Old Testament prophets. At kuminsan naririnig natin na wala raw propeta sa New Testament. Hindi po. Dito po binabanggit may apat na propeta at babaeng propeta, babaeng mga mangangaral. At ito ay yung mga anak na dalaga ni Philip. At hindi lang yon, meron pang ibang mga propeta sa New Testament. Kung tatandaan nyo dito po sa Acts chapter 21 verse 10 to 11, ito naman po yung ating babasahin. Ang sabi po rito ay ganito: after we had been there a number of days, a prophet, ito isang propeta po, hindi po ito prophet of the Old Testament, ito ay prophet dito sa kasalukuyan nilang panahon, sa panahon ng bagong tipan. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: after we had been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea. So, mula sa Judea, so nakarating po siya doon sa sa lugar na kung saan ay naroon sila Apostol Pablo. At sabi nga dito, after we have been there a number of days, a prophet named Agabus came down from Judea, coming over to us. He took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way, the Jewish leaders in Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand him over to the Gentile. So, dahil siya isang propeta, so, syempre na natural na meron siyang kakayanang manghula. At syempre, bakit siya may kakayanang manghula? Ang Spirit ay nasa kanya eh. So, siya ay filled with the Holy Spirit, siya ay isang propeta, at siya ay nanghula. At ang hula niya ay tungkol kay Pablo. At ang kanyang hula ay yung mga Jewish leaders doon sa Jerusalem. Ay gagapusin si Apostol Pablo. Ibig sabihin, ikukulong si Apostol Pablo at siya ay ibibigay sa mga Hintil. Okay, so pinauna nang sabihin to ng Holy Spirit. At sinabi na nga ni Apostol Pablo na lagi naman siyang binibigyan ng babala ng Holy Spirit na talaga dadaan na siya ng hirap at posible na dadaan na siya ng kamatayan. So verse 12 ay ganito ang ating mabasa, 12 and 13. When we heard this, marinig namin yung hula ni Agabus. Okay? When we heard this, we and the people there pleaded with Paul not to go up to Jerusalem. Sabi nila, Paul, huwag ka nang pumunta sa Jerusalem. So, nakikiusap sila kay Apostol Pablo. Verse 13, ganito ating basa. Then Paul answered, why are you weeping and making my heart, breaking my heart? Ulitin natin, sabi ni Apostol Pablo, why are you weeping and breaking my heart? I am ready not only to be bound, makulong, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Sabi niya, bakit kayo umiiyak? Bakit niyo sinasaktan ng aking puso? Ready ako, ano man ang mangyari sa akin sa Jerusalem. Kung makakulong ako doon, o mapatay, handa ako na mangyari ito sa Jerusalem sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, ready si Apostol Pablo ano man mangyari sa kanya. Yun ang sinasabi niya. So, the verse 14 to 15, ganito ating basa. When he would not be dissuaded, nang hindi sila mapigilan, hindi nila masabihan si Apostol Pablo na wag nang tumuloy. Nung hindi na nakikinig si Apostol Pablo sa kanyang sa kanilang tagubilin. When he would not be dissuaded, we gave up and said, the Lord's will be done. Sabi niya, the Lord's will be done. After this, we started on our way up to Jerusalem. Dahil nga hindi na nila mapigil si Pablo at talagang ready na si Apostol Pablo pumunta sa Jerusalem
bagamat may babala ang Espiritu Santo, no, sa pamamagitan ni Propeta Agabus na may mangyayaring masama sa kanya doon sa Jerusalem, ay nagpatuloy pa rin si Apostol Pablo. Natural, yung kanyang mga kasama ay sumama rin sa kanya. Sa verse 16, ganito ating mabasa, some of the disciples, ayan na naman yung salitang disciples. Akala ko ba, tinawag na, pinasimulan ng tawaging Kristiyano sila doon sa Acts 11. Bakit ngayon patuloy sa pagkukwento ni Lucas, ayan disciples pa rin ang kanyang ginagamit. Sana kung nagpatuloy na nga, yung nagpasimula na nga na tawagin silang Kristiyano, sana dito sa verse 16 ang sasabihin ay some of the Christians from Caesarea. Dapat yun ang kanilang ganun ang pagkakasabi ni Lucas, pero hindi eh. Kay Lucas ang sabi, some of the disciples from Caesarea accompanied us and brought us to the home of Nason where we were to stay. He was a man from Cyprus and one of the early disciples. So si Cyprus ay si Nason, na taga Cyprus, ay alagad na nung una pa, mga naunang mga alagad. Dapat sasabihin ni Luke, si Nason ay kasama ng mga naunang mga naging Kristiyano. Pero hindi yun ang terminology, hindi yung word na ginagamit ni Lucas, bagamat doon sa kanyang pagkukwento doon sa Acts chapter 11 verse 26, sinabi niya doon sa Antioquia ay pinasimulan tawagin ang mga alagad na mga Kristiyano. So tinawag sila, pinasimulan silang tawagin ng mga outsider na Kristiyano, pero sila patuloy nilang nire-recognize sa kanilang sarili na alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin po noon ay patuloy pa rin sila sa pagiging matetes. Patuloy pa rin sila sa pagiging learner ng ating Panginoong Hesus Kristo. So sa verse 17 to 18, ganito po ating mabasa. When we arrived at Jerusalem, nakarating na po sila sa Jerusalem, the brothers and sisters received us warmly. Yung mga kapatid sa Jerusalem, tinanggap sila ng mainit na pagtanggap ang ginawa sa kanila nung sila ay makarating. Verse 18, ganito po ating mabasa. The next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. At tandaan natin, dalawang James yung alagad apostol ng ating Panginoon Kristo. Ang isang James ay napatay na doon sa chapter 12. Ito yung natitirang James at itong ay kinikilala natin na kapatid ng ating Panginoon Kristo. Sabi doon, the next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. Okay. Sa verse 19, ganito ang ating mabasa doon sa meeting nila. Pakikipag-meeting nila kay James at sa mga elders. Sabi doon sa 19, Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through his ministry. So malugod na nireport ni Apostol Pablo yung mga magagandang nangyari sa kanya, sa kanyang ministeryo ng pangangaral sa mga hintil. Okay, sa verse 20, ganito ating mabasa. When they heard this, they praised God. Pinuri na ang Panginoon nung marinig nila yung kwento ni yung magandang resulta ng pangangaral ni Apostol Pablo sa mga hintil. Okay? When they heard this, they praised God. Then they said to Paul, "You see, brother, how many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law." So, yung version naman nila, kinwento ni Apostol Pablo yung mga nangyari sa kanyang ministeryo sa mga hintil, maraming mga nagsisampalataya sa mga hintil. Sila naman, sinasabi nila, marami rin nagsisampalatayang mga Hudyo, many thousands of Jews have believed, and all of them are zealous for the law. Okay, verse 21 ay ganito ating mabasa. They have been informed.
that you teach all the Jews who live among the Gentiles to turn away from Moses, telling them not to circumcise their children or live according to our custom. So, itong mga Hudyong ito, no, na silos sa kautusan, na katanggap sila ng balita nabigyan sila ng impormasyon na ikaw daw tinuturo mo raw na humiwalay na kay Moses, no? Huwag nang paniwalaan si Moses, no? Turn away from Moses, no? Lumayo na kay Moses, no? At sinasabi mo raw na huwag nang tuliin yung kanilang mga anak, no? At huwag nang mabuhay ayon sa mga kaugalian, no? Yan yung mga narinig nilang balita. Ano ang ating gagawin? So ito ay isang masamang indikasyon, no, na may mangyayari kay Apostol Pablo sapagkat iba yung balitang nakarating sa kanila. Kaya sabi doon sa 22 to 23, ganito ating basa, what shall we do? No, ano ang ating gagawin? They will certainly hear that you have come. So, do what we tell you. There are 4 men with us who have made a vow. So sabi ng mga elders at ni James, yung kanilang pagmi-meeting, na sinabi nga nila na may mga Hudyo rin na mga nagsasampalataya na silos, no, sa kautusan at nakabalita na parang iba yung iniaaral mo, no? Humiwalay na kay Moses, wag na magpatuli, wag nang sundin yung mga kaugalian ginawa ni Moses. So yun nakarating sa kanilang balita. Nakarating sa kanilang balita yung Acts chapter 15 na kung saan ay nakipagdebate siya at si Barnabas doon sa mga Pariseyong na-convert din sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sabi nga, anong gagawin natin ngayon? No? Siguradong malalaman nila na ikaw ay narito na sa Jerusalem. So, sundin mo yung gusto naming ipayo sa iyo. No? Meron dito kaming 4 na lalaki na may panata. No? At sabi, there are 4 men with us who have made a vow. No? Sabi niya, samahan mo sila doon sa kanilang panata. Doon sa 21-24, ganito, Acts chapter 21, verse 24, ganito naman ating mabasa. Take this man, no? Join in their purification rites and pay their expenses so that they can have their head shaved. Sabi niya, meron kami ditong 4 na magpapanata kunin mo sila, sumama ka sa kanilang paglilinis, yung ritual ng paglilinis, at bayaran mo yung mga gastusin na mauukol dito sa kanilang paglilinis, kagaya ng pag-aahit ng kanilang mga ulo. Tuloy natin ang pagbasa. Take this men, join in their purification rites and pay their expenses so that they can have their heads shaved. Then everyone will know that there is no truth in this report about you, but that you yourselves are living in obedience to the law. So ano yung nakarating na balita, no, na ikinagagalit ng mga Hudyo kay Pablo? Tinuturo raw na humiwalay na kay Moses. Tinuturo raw ni Pablo na wag nang i-circumcise yung kanilang yung kanilang mga anak, no? At wag nang sundin yung mga kaugaliang kanilang ginagawa, no? At sabi dito ito ay wrong report, hindi ito katotohanan. Ibig sabihin patuloy pa rin si Apostol Pablo na doon sa kautusan ni Moses at hindi niya ipinagbabawal yung circumcision. Meron lang mga sitwasyon na si Titus hindi niya sinircumcise, pero si Timothy ay sinircumcise niya. So situational, no? Yung
yung kanyang position tungkol sa ano, tungkol sa circumcision. At yun rin yung naging usapan doon sa Acts chapter 15, na ang issue ng mga Pariseo ay gawing essential for salvation yung circumcision. Ang sinasabi ng mga Hudyo ron ay kailangan matuli para maligtas. Eh sino sinasabihan nila? Mga alagad, mga hintil na naging alagad na ng ating Panginoong Kristo sa pagdaan nila doon sa prosesong nakakinig sila ng aral, nanampalataya sila, nagbalik loob sila sa Diyos at nabautismohan. Dumaan sila sa prosesong yun tapos sasabihin ng mga Pariseo mula sa Judea na pumunta doon sa Antioquia ng Syria na kinakailangan pa rin kayong tuliin para kayo maligtas. At yun yung tinututulan nila Apostol Pablo. Ligtas na, ililigtas mo pa. Yun ang ibig sabihin. Pero hindi yun yung nakarating na impormasyon dito sa mga Hudyong ito na gano'n naman talaga ang balita ay na ibabaluktot, ang balita ay nababago sa pagsalin-salin sa mga sa mga tao. At dito nga ay nabago yung kanilang pagkakaintindi doon sa sa mga ginagawa ni Apostol Pablo at sa kanyang posisyon tungkol sa tungkol sa circumcision at tungkol sa kautusan ni Moses. Kaya nga sabi ni James ang payo ni James at ng mga alaga at mga elders dito sa church ng Jerusalem ipakita mong hindi ka against at isama mo ito mga apat na maglilinis ng kanilang sarili at bayaran mo yung kanilang mga expenses para malaman, maintindihan ng mga alagad na mali yung chismis, mali yung information na kanilang natanggap. Na patunayan mo na ikaw ay masunurin, hindi ka against the law. Okay? Tuloy natin pagbasa. Sabi po doon sa verse 24, ulitin natin. Take these men, join in their purification rites, and pay their expenses so that they can have their head shaved. Then everyone will know there is no truth. Mali yung kanilang narinig. There is no truth in these reports about you, but that you yourself are living in obedience to the law. So, kaya nila gagawin ito, papatunayan ni Apostol Pablo sa pamagitan nitong gagawin niya na sasama siya sa paglilinis dito sa apat na kalalakihang ito na papatunayan niya na hindi siya labag sa kautusan ni Moses. Hindi po siya lumalabag doon at hindi niya sinisira si Moses at hindi niya rin sinisira yung kautusan tungkol sa circumcision. Yung mali lang na pananaw tungkol sa circumcision, yun yung kanyang tinututulan. Kahit naman tayo tutol doon, di ba? Ang tao, ang kapitbahay natin, napangaralan natin ang ebanghelyo. Matapos natin pangaralan ay sumampalataya. Matapos na siya ay sumampalataya, nagbalik loob sa Diyos. Matapos na siya ay magbalik loob sa Diyos ay nagpabautismo. At ayon sa ating Panginoong Kristo, ang sino mang sumampalataya at mabautisman maliligtas. So yung sitwasyon ng mga taong ligtas na, tapos sasabihin mo, kinakailangan pa siyang matuli para siya ay maligtas. Yun yung tinututulan nila Apostol Pablo at Barnabas doon sa Acts 15. At iba yung report na natanggap ng mga Hudyong ito na na-convert din sa paniniwala tungkol sa ating Panginoong Jesus. So Acts chapter 21 verse 25. Ganito ang ating mabasa. But concerning the Gentiles who believe, we have written and decided that they should observe no such thing, except that they should keep themselves from things offered to idols, from blood, from things strangled,
and from sexual immorality. At yun nga yung niresolve nila doon sa sa Acts 15. At meron tayong video niya doon sa Acts 15 yung tinalakay natin yung sulat na ginawa nila. At yung sulat na ginawa nila doon sa Acts 15 para sa mga hintil, yun nga yung binabanggit dito sa Acts chapter 21 verse 25 na sila ay pinalalayo. Sila ay nire-request na mag-abstain, huminto sa pag-over sa mga ihinto na nila yung mga bagay na ino-offer nila sa kanilang mga idols. Ang ibig sabihin, stop na yung idol worship. Yung pag-offer nila ng blood, pag-offer nila mga strangle, at pag-offer nila ng sex. Yung pagkakaroon ng sexual immorality doon sa nakapaloob doon sa sa ritual nila ng worship sa mga idol. Yun yung kanilang isinulat. At yun nga yun nasa Acts chapter 15 na kung saan ay meron nga tayong video. Ito yung video na atin pong natunghayan. At kung hindi pa po kayo nakakapanood, first time nyo palang nakapanood nitong aking video dito sa aking channel, kung hindi nyo pa po napanood yung Acts 15 na video ko, ay panoorin nyo at maintindihan nyo kung ano yung pinag-uusapan dito po sa Acts chapter 21. Okay, so Acts chapter 21 verse 26, ganito po ating mabasa. The next day, Paul took the men and purified himself along with them. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end and the offering would be made for each of them. Okay, verse 27, ganito ating basa. Now, when the 7 days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him. Meron na naman maling hinala itong mga ito. Yung mga Hudyo, akala nila ipinasok ni Apostol Pablo ang mga hintil doon sa templo. Ang mga hintil doon sa templo po, meron pong court of the Gentiles. Kung pupunta man sila sa templo, hanggang doon lang sa court of the Gentiles. Pero dito, akala ng mga Hudyo, pinasok ni Apostol Pablo ang mga hintil na ito sa court of the Jews, Kasi merong court of the Gentiles, merong court of the Jews. At yung court of the Jews hanggang doon lang, Hindi pwedeng makalampas doon ang mga hintil. Andun lang dapat sila sa court of the Gentiles. At tinalakay na rin po natin ito doon nung tinalakay natin yung Gospel of Jesus Christ according to John. Meron pong iba't ibang parte doon sa temple na kung saan kung ikaw ay hintil, doon ka lang sa lugar mo. Kung ikaw naman ay Hudyo, doon ka sa lugar mo. Okay? So, Acts chapter 28, ganito ating mabasa. At tuloy natin mabasa. Basahin muna natin 27 at sunod natin ang 28. Ang sabi, now when the 7 days were almost ended, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, Men of Israel, help! This is the man who teaches all men everywhere against the people, against the law, and against this place. And furthermore, he also brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. So, ayan na naman yung akusasyon. Alam natin, ito'y maling akusasyon. Sapagkat ayon doon sa ating mga nabasa, hindi naman talaga ginagawa ito ni Apostol Pablo. Hindi siya against the people of God. Hindi siya against sa kautusan. Hindi rin siya against sa templo. Pero yun yung hinala nila. At dito, makikita natin, na paghinalaan pa rin siya na ipinasok niya ang mga hintil doon sa lugar na hindi dapat pasukin
ng mga hintil doon sa templo. So, yun yung mga maling hinala. Hindi totoong hinala na ibinabato nila kay Apostol Pablo. Okay, tuloy natin yung pagbasa dito sa Acts chapter 21 verse 29. Ganito ating basa. For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, whom they supposed that Paul had brought into the temple. So, nakita nila sa city, sa syudad ng Jerusalem, si Trophimus. Isa siyang taga-Ephesus, isa siyang hintil. Na ito yung pinaghihinalaan lang, ipinasok ni Apostol Pablo sa sa templo. Okay, sa 30, ganito ating basa. The whole city was aroused, and the people came running from all directions. Seizing Paul, they dragged him from the temple, and immediately the gates were shut. Okay, so sinunggaban nila si Apostol Pablo. Dahil siyempre galit na galit sila. No? Nababoy yung kanilang lugar na tinuturing nila na holy, yung templo. Na inisip nila, binaboy ni Apostol Pablo. Pero hindi naman po yun totoo. Sinabi na natin kanina, wala naman totoo doon sa mga hinala nila. 31, ganito ating basa. While they were trying to kill him, news reached the commander of the Roman troops that the whole city of Jerusalem was in uproar. Nakakagulo sa buong city ng Jerusalem. At ito'y nakarating doon sa commander ng mga Roman troops. Okay, siyempre, kikilos siya kasi siya ay nakatalaga sa kapayapaan. So, kinakailangan payapain niya yung mga riot na nangyayari sa syudad. So, 32, ganito ating basa. He at once took some of the officers and soldiers and ran down to the crowd. When the rioters saw the commander and his soldiers, they stopped beating Paul. Nung nakita nila yung mga pulis, mga sundalo, naroon na, hinituan na nila ng pagbubugbog kay Apostol Pablo. So kung hindi nabating yung mga pulis, bugbog sarado sa Apostol Pablo, maaaring ito na yung kanyang ikamatay at ito na yung sumasang-ayon naman doon sa sinasabi ng Holy Spirit. Na miski siya ay binababalaan na sa bawat lugar na kanyang pupuntahan, maari siyang masaktan at maari siyang mapatay. Okay, miski si Agabus na isang propeta, sinabi rin yon na siya ay posibleng mapatay, maibigay siya sa sa mga hintil. Sa 33, ganito ating mabasa, the commander came up and arrested him and ordered him to be bound with 2 chains. Then he asked who he was and what he had done. Tinanong siya, sino ka ba at ano yung nagawa mo? Bakit galit na galit sa'yo ang mga tao? Sa 34, ganito ating basa. Some in the crowd shouted one thing and some another. And since the commander could not get at the truth because of the uproar, he ordered that Paul be taken into the barracks. Nagtatanong ang commander sino ba ito? Ano ba ang nagawa nito? So, sigawan sila ng sigawan. Iba't iba naman yung mga akusasyon ibinabato nila. So, naguguluhan yung commander. Hindi niya maintindihan, hindi makarating sa kanya yung katotohanan. Anong nangyari? Inutos na lang niya na si Apostol Pablo ay dalhin sa barak. Iakyat sa barak para siya ay hindi na masaktan pa ng mga tao at syempre para siya ay maimbestigahan. Sa 35, ganito ating basa. When Paul reached the steps, the violence of the mob was so great, he had to be carried by the soldiers. So talagang nagkakagulo, hinahatak siya. Siyempre gusto siyang saktan, gusto siyang mapatay. So ang ginawa na lang ng mga soldiers ay binuhat siya papalayo sa mga tao. At yung mga tao naman,
ay patuloy doon sa kanilang pagsisigawan. Ang sabi, the crowd that followed keep shouting, get rid of him. Get rid of him. Sabi ng mga tao na galit kay Apostol Pablo. So, sa Acts chapter 22, dito ay hihilingin ni Apostol Pablo na magpaliwanag sa mga tao. At siya ay pinagbigyan naman. At yun ay matutunghayan natin sa Acts chapter 22. Pansamantala, ihinto po natin ang ating pag-aaral dito sa puntong ito, dito sa verse 36 na kung saan ay sumisigaw nga yung crowd na get rid of him. Alisin niyo siya dito. Ayaw namin sa kanya. Sa Acts 22, ihilingin niya na siya ay magpaliwanag. At sana samahan niyo rin po ako sa Acts 22 sa susunod na linggo ng ating pagsama-samang pag-aaral ng banal na kasulatan. Dito po sa ating serye ng ating pag-aaral sa Act of the Apostle. Muli, maraming salamat po sa oras na inyong inukol, sa patuloy niyong panonood ng aking mga video at patuloy na pagtatangkilik dito sa aking channel, dito po sa YouTube. At sana po ay patuloy tayong magsama-sama. Maraming salamat po. Ako po si Nehemia Sayuhay at labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po i-like niyo na rin po ang video ito. Sa pamagitan ng pagla-like nyo, marami po maging interest na panoorin ang video ito. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo upang ang Ebanghelyo ay maipangalat sa buong sanlibutan, sana po ay i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At kung may oras pa po kayo, sana po ay panoorin niyo po itong mga video ito sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, labis po akong nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po i-like niyo na rin po ang video ito. Sa pamagitan ng pagla-like niyo, marami po maging interest na panoorin ang video ito. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo upang ang Ebanghelyo ay maipangalat sa buong sanlibutan, sana po ay i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At kung may oras pa po kayo, sana po ay panoorin niyo po itong mga video ito sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, labis po akong nagpapasalamat sa inyo.